Hi mga kababayan, kumusta po kayo? Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Pag-usapan po natin itong malala na pagkakaroon ngayon ng pagtatago ng mga proyekto gamit po ang unprogrammed appropriations. Mga kababayan, marami palang mga kongresista ang ginamit nila Martin Romualdez at nila Marcos kung saan ang kanilang mga proyekto kahit po wala sa National Expenditures Program ay nailulusot pala nila at kayang papunduhan kay Marcos through kay Romualdez. At ang naglalakad nito si Saldico. Ibig sabihin po wala sa budget program pero nakakapagpalabas ng pondo. Ito po ang mga nangyari sa maraming mga areas and districts na hawak po nila Romualdez ng kanilang mga kapartido. And in fact, ito nga ang itinuturo na dahilan kung bakit 4,000 plus flood control projects in the last two budget cycles, 2023 and 2024 po, ang ipinatupad ni Marcos ang gamit po unprogrammed appropriations. Meaning to say po, pag unprogrammed appropriations, wala pong specific na items in the budget. Pangalawa, ito po ay kukunin sa mga inuutang na pondo o pera. At ang pera na ito ay manggagaling din po sa mga buwis. Ang pondo ng unprogrammed appropriations at ganon din po sa mga savings ng government agencies, mga kababayan. Ngayon, kung nagkaroon pala ng 4,000 mahigit na mga flood control projects ang mga kongresista na inilalabi at binubuo nila Saldico, nila Martin Romualdez, at ng mga sindikato na alipores ng mga kongresista, and some senators ay nagkaroon ng mga flood control projects, no? Including itong si Immaculada de Hontiveros, na nagpapakilalang malinis, pero itinuturo nila Katonyeng at nila Jerry Baha sa programa nila sa DCRH, nasangkot din sa flood control projects, ngunit hindi na po pinaimbestigahan pa. Subalit ito ay mayroon pong mga insertions na mga mahigit din 3 billion pesos. Hindi rin may paliwanag ito, nagtatanong ang taong bayan, pero kulang po sa transparency at walang sinseridad ng pagpapaliwanag. Pangalawa, malinaw din po ang binabanggit ng iba pang mga kongresista na lalapit sila kay Speaker Romualdez, hihingi ng infrastructure projects, doon po i-charge sa unprogrammed appropriations. So para bagang ang unprogrammed appropriations ay isang illegal at kriminal na pagtatago ng mga pondo na hindi mahahalata ng buong sambayanang Pilipino na kunwari ay may budget pero walang items. Yan po ang unprogrammed appropriations. At sa kadahilanang ito, ay nagtuloy-tuloy po ang ganitong practice na tinolerate, kinonsinti at pinaboran ni Marcos Jr. Ito po ang dahilan, mga kababayan, kung bakit umabot po umabot po sa 4,000 flood control projects ang mga ginamit nila Marcos para magkaroon sila ng pamamaraan kung paano maipalabas ang pondo na hindi nahahalata. Mantakin mo ang itinuturo ngayon ng mga ilang kongresista sa House of Representatives na si Saldico kaya niya po magpalabas ng as much as 50 billion pesos na mga pondo na siya ang kukumpas at doon chargeable po sa mga unprogrammed appropriations o sa realigned budget, sa realigned items. Ibig sabihin po, binigyan ng napakalaking otoridad si Saldico nila Marcos at Romualdez para maging chief executioner, no, maging punong matadero para katayin ang mga pondo at budget. At ngayon nga sila din ang nagpatakas kay Saldico at ito ay pinayagan nila magtago at mamuhay bilang hari at turista doon sa bansang Banyaga sapagkat hindi rin po kinakansila ang kanyang pasaporte. Malinaw na ito ay isang grand conspiracy. Idiniklara na po ng Korte Suprema kasi na ang mga unprogrammed appropriations na yan, basta walang budget items,
yan po ay mahuhulog sa pork barrel. Lump sum appropriations, ang tawag po dyan, no? Lump sum. Hindi po inaalaw yan sa batas. At hindi po nagiging maayos ang pagkakagamit ng pondo kapag yan po ay bulk. Ibig sabihin po, bultuhan, walang items, parang naging discretionary sa punto de vista ng mga naghahawak nito, like kung mayroon pong 470 billion pesos na unprogrammed appropriation, magiging discretionary to the powers of the president na magkaroon siya ng desisyon kung saan niya gagamitin. Kanino niya ibibigay, ipamimigay ang mga pundong ito at wala ng oversight review sa Congress. At ang Commission on Audit at ang DBM naging kasabwat pa para magpalabas ng ganito kalakihan at bultuhan na mga pundo. Kaya, ang isang panibagong mukha ng pagsindikato sa pondo ay itong unprogrammed appropriations. At sa loob po ng 3 budget cycles ni Marcos Jr., ang unprogrammed appropriations umaabot ng mahigit 2 trillion pesos. Wow! 2 trillion pesos, almost or mahigit pa, ang kabuuang unprogrammed appropriations from 2023, 2024, and 2025. So dahil unprogrammed, walang oversight review and supervision ng COA, ng Congress, at ito po ay kaya mong ipatupad at your own disposal, at your own discretionary authority. Yan po ang nangyari kung bakit mabilis, malawak, at napakalala at napakalubha po ng nangyaring pandarambong at pagnanakaw sa pundo ng ating mga mamamayan. Sa flood control projects alone, umabot po sa mahigit 1 trillion pesos ang dinambong at dinurubo. At ito ay nangyari dahil karamihan pala sa mga flood control projects itinago at doon po ibinaon sa mga unprogrammed appropriations. Ang isa pa po na pinagkukunan ng nitong mga kasindikatuhan ng pagbibigay pondo sa mga ginagawang ghost projects at ginagawa po na sindikato ng mga proyekto nila na pagmumulan ng malawak na pandarambong at pagnanakaw ay ang mga realigned budgets. Ang mga realigned budget po na ito, dito rin ginagamit ang diskresyon ng Kongreso naman kung paano na ang mga nakatalaga at naka-itemize na budget program ay gagamitin nila upang maging daan na ito ay magiging bahagi ng isang malawakang sindikato. So 3 po na items sa budget ang ginagamit kung saan nakukuha at nagagamit nila ang tinatawag na unprogrammed appropriations, realigned budget at ang mga nakaparking o nakatago na mga pundo na insertions. Ayun, insertions, realignment, and unprogrammed appropriations. Diyan po nakatago, nakabaon at yan po ang pinaghuhugutan kung paano nagiging sindikato at isang malaking criminal operations ang buong budget process. Ayun. Kaya pala, hindi umiimik si Marcos kahit na sa loob po ng 3 budget cycles ng kanyang gobyerno, nila ni Martin Romualdez, 2023, 2024, 2025, umaabot na po sa mga almost 2 trillion pesos ang mga unprogrammed appropriations sapagkat dyan kinukuha. At nagiging otoridad at diskresyon ni Marcos kung papaano palusutin ang mga pondo na tinatawag na discretionary. Ayun! So, malinaw na itong 3 pamamaraan ay naging isang sistematiko na disenyo at arkitekto nila Romualdez at nila Saldico na pinayagan at pinakinabangan nila Marcos. Ano po ulit yon? Unprogrammed appropriations, realigned budget or realigned items, and budget insertions. Lahat ng ito ay nagiging mabilis at madali po ang pagnanakaw sapagkat naiikutan nila ang mga probisyon ng batas. Kapag realigned budget po,
at nag-approve ang presidente, good as item na siya. Ibig sabihin po, kahit wala sa National Expenditures Program, pero nakapasok po siya doon sa realigned budget o sa insertions at pinalusot at pinirmahan ng presidente bilang bahagi ng General Appropriations Act, pwede na po magpalabas ng pondo. Ganon din po yan sa tinatawag nating unprogrammed appropriations. Ang kaibahan lang po sa budget insertion at dito sa realigned budget o realigned items, may pondo na nakatalaga na. Sa unprogrammed appropriations, kukuhanan mo pa ng pondo. Pupunduhan siya. At ang makakapagpapalabas po niyan, pag unprogrammed appropriations ang project, is only the President. Ang Presidente lang po ang pwedeng magpalabas ng unprogrammed appropriations na yan. Kung kaya, out of the 4,000 plus, no, mahigit 4,000 na mga flood control projects at mahigit 1,000 na mga infrastructure projects in 2023 and 2024 ay naka-charge lahat sa unprogrammed appropriations yun. At ang nagpalabas ng pundo by approval si Marcos. At ang nagmamaniobra paano ikamada, paano gamitin ang mga pundong ito at maipapalusot ay ang DBM. At kasabwat po pati ang Department of Budget and Management. Ito pala ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagnanakaw. Tuloy-tuloy ay ang pagdarambong. Tuloy-tuloy at walang pigil na nagaganap po ang ganitong kalakaran sa bahagi po ng gobyerno ni Marcos sapagkat all along itong tatlong component ng budgets, itong tatlong component sa budget cycles ay nangyari po na kinonsinti at inaprubahan ni Marcos. Ano po yun? Unprogrammed appropriations. Diyan nakabaon at nakatago ang maraming infra projects, lalo na mga flood control projects. Number 2, realigned items sa budget at pinayagan rin ni Marcos. At ang pangatlo, mga insertions. Ito po yung itinatago sa loob ng mga agencies of government na tinatawag na nakaparking o nakaparada o minsan ay ginagamit na pangsagasa. Okay? So, hindi po tayo magtataka, mga kababayan, na ganito ang uri ng gobyerno ni Marcos sapagkat sanay po sila sa mga kalakaran at mga operations na pangsindikato. Ibig sabihin po, sinindikato mismo nila Marcos at Romualdez ang ating budget cycle. Pero lahat ng ito, mga kababayan, ay hindi magiging bahagi ng isang totoo at aktual na pagpapalabas ng pondo dahil bago maglabas ng pondo, ang gobyerno kailangan mayroong budget law o yung General Appropriations Act, GAA. Kaya po ang mga budget, tinatawag yan na GAA, General Appropriations Act. Matapos po ang hilutan at mga arigluhan sa Kongreso, sa House of Representatives o kaya sa Senado, ay magkakaroon po ng General Appropriations Act. At kung matatandaan po ninyo, ang 2025 budget, the most notorious and the most scandalous budget na nangyari, ito po ay dapat pinirmahan ni Marcos para maging General Appropriations Act noong December 20, 2024 para mag-take effect kaagad January. Pero pinirmahan ni Marcos December 30. 10 araw pa at hinilot-hilot pa at bago ipapirma o bago niya i-attach ang kanyang signature so that it will be published as General Appropriations Act. At dito, nakita nila Pangulong Duterte na mayroon pong 241 billion pesos na insertions at mayroon itong mga 400 billion pesos na unprogrammed items. Kita nyo? In that budget alone, mga 650 billion pesos po ang magiging source ng sindikato na gagamitin para sa mga ghost projects nila, sa mga substandard projects, at pati po sa kanilang mga corrupt and plunderous operations. Ang arkitekto niyan, si Romualdez at sila Saldico. At kasabwat po ang mga small committee, ito ang gang of 6+4 ni Martin Romualdez. Subalit ang nagbibigay ng pagpirma
para ito ay ma-operationalize, walang iba kundi si Marcos mismo, mga kababayan. Kaya tayo po ay nananawagan sa taong bayan. Nabantayan pa rin po natin ang budget cycle sapagkat it was alleged last week na mayroon pong 220 billion pesos na unprogrammed items, subalit sa our unprogrammed appropriations, subalit sinabi po ni Congressman o ni Speaker Budjiddi, mga 80 billion pesos lang daw ang unprogrammed appropriations. Well, be it 80 billion or be it 220 billion pesos, unprogrammed appropriations are very prone and vulnerable. Ito po ay napakalaki ang posibilidad na pwede po itong durubuhin, pwede po itong dambungin at nakawin. At yan nga po ang nangyari in the last budget cycle po natin. Ganyan na ganyan po ang naging kaganapan kung saan po ginamit ni Marcos at nila Romualdez ang unprogrammed appropriations, ang tinatawag na congressional insertions at realigned items upang maging matagumpay na mailusot ang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan na hindi mahahalata kaagad sapagkat dumadaan naman sa budget cycle, pero ang malala po ay naisisingit, na ilulusot ng hindi po na pag-uusapan in the oversight review of the budget sa plenary man o sa committee level. Ayun, sapagkat sinadya pong gawin ito pagkatapos po ng second reading at bago magkaroon ng BICAM o even after the bicameral conference, nagkakaroon po ng mga palusot at pailalim na kriminal na operations na tinatawag po na budget insertions, realignment, and unprogrammed appropriations. Na kung saan, kung susumahin po natin ang picture o ang kabuang larawan ng pagkaka-describe sa budget na ito na nangyari sa ilalim ni Marcos, ito po ay notoriously and criminally scandalous to become very prone and vulnerable for the execution of plunder and massive corruption. Wow! Kaya pala binabanggit ni former Justice Antonio Carpio na out of 470 billion pesos na mga unprogrammed appropriations, 29 billion lang ang binura o pinalipat ni Marcos at hindi pinatupad. But more than 430 billion pesos ang kanyang pinayagan sa 2025 budget. At ginamit ito sa special operations sa elections, mga kababayan. Yan po ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang kanilang pagnanakaw at pandarambong even sa period ng eleksyon ay nagamit ito. At dito rin po nanggaling ang maraming proyekto na ginamit nila Martin Romualdez para gamitin sa panunuhol at pagbibigay ng mga pabor doon sa mga kongresista na magnanakaw at mga buaya upang sila ay magkaroon po ng oportunidad na makakuha ng pondo, at ginamit ito ni Martin Romualdez at ni Marcos upang suhulan sila at maipalusot itong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Mabuti na lang po at hindi po nakipaglaro sa apoy ng maruming politika, the game of dirty political operations nila Marcos, ang Senado, at hindi rin po pumayag ang Korte Suprema na maipalusot po nila Marcos at Romualdez itong tinatawag po na mga items o mga pandaraya sa impeachment complaints na ito. Ginamit po ang mga proyekto at mga pundo na nakatago sa realigned budget, sa insertions at sa unprogrammed appropriations upang maging source ng political bribery. Ganyan din po ang nature o ang uri ng kanilang paggamit ng mga ayuda funds na ito. Ginamit din po ito sa panunuhol at pandaraya o tinatawag na political bribery
and Political Corruption Fund ni Marcos. Magbabalik po ang ating video analysis at video talakayan ni Ka Eric, no? At bantayan niyo po ang ating susunod pa na mga updates sa mga kaganapan sa ating bansa at sa mga issue na napakahalaga po sa ating mga kababayan. Muli, wag po tayong magsawa, wag po tayong mapagod na patuloy nating mahalin ang bansang Pilipinas. Nag-iisang bansa po natin ito. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ng mga Pilipino. Mga kababayan, maraming salamat sa pagtangkilik, pagsuporta po ninyo sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa atin din pong ginagawa na live stream, no? Every 9:15 or 9:30 minsan ng gabi, magbabalik tayo sa October 31 ng gabi sa ating live stream, mga kababayan. At ang atin pong panalangin ay nawa po ay mag-ingat kayo palagi at kayo po ay bigyan ng suporta at proteksyon ng Panginoong May Kapal sa inyo pong or makapangyarihang Diyos natin at ni Allah sa inyong mga paglalakbay sa bawat araw na pagharap sa paghamon ng buhay na ating sinusuong. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Magbabalik po muli ang ating video analysis at video talakayan with Ka Eric.